Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa oras na ito na tayo ay mag-aaral na muli ng kanyang mga salita. Tayo ay tatungo sa aklat ng In Heavenly Places at it's March 16, entitled According to God's Will. Sa ating key text sa 1 John 5 verse 14 to 15, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. And if we know that He hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him. So, dito pa lang sa ating key text ay mapapansin natin na kapag meron tayong confidence na tayo ay mga anak ng Diyos, tayo ay kanyang mga nilikha at may pag-aari o meron tayong pribilehiyo na makamit ang mga pagpapala kahit anuman ang ating ihingi sa Kanya na naaayon sa kanyang banal na kalooban, tayo ay kanyang didinggin at malalaman natin na siya ay nakakarinig sa ating mga daing. At anuman ang ating ihingi, nakakaalam tayo na tayo ay bibigyan sa anuman ang ating mga petisyon at ang ating mga hinangad sa Kanya. The Lord Jesus is your personal intercessor. Repeat over and over many times through the day. Jesus has died for me. He saw me in peril, exposed to destruction, and poured out His life to save me. So, dito mga kapatid, ang Panginoon ay ating siyang personal na tagapamagitan. Siya ang ating tagapagligtas. Nililigtas niya ang lahat ng lumalapit sa Kanya. At paulit-ulit niya ito sinasabi ng ilang oras, ilang araw. Kinakailangan na atin itong ibalik-balik sa ating mga buhay, ibalik-balik sa ating pag-iisip, alalahanin natin parati na si Kristo ay namatay para sa atin at nakakaalam sa ang Panginoon sa ating mga kapighatian, sa ating mga kahirapan at sa ating mga kabiguan sa buhay. At kanyang ibinahagi, kanyang ibinigay sa atin ang kanyang buhay para mailigtas tayo. When you pray for temporal blessings, remember that the Lord may see that it is not for your good or for His glory to give you just what you desire. But He will answer your prayer, giving you just what is best for you. So mapapansin natin, kung may mga hinihingi tayo na hindi pa natin nakakamit, maghintay po tayo na atin itong matatanggap at manampalataya po tayo at magpatuloy sa laban ng buhay. At kung ano man ang ating naangkin, gamitin po natin ito sa kanyang gawain. Dahil lahat ng kanyang ibinibigay sa atin ay para nga talaga sa ating kaayusan, para sa ating kabutihan. Ito'y nagbibigay din sa atin ng kasiglahan kung papaano tayong lumakad na may katapatan. When Paul prayed that the thorn in his flesh might be removed, the Lord answered his prayer, not by removing the thorn, but by giving him grace to bear the trial. My grace, he said, is sufficient for thee. Ito yung pagpapala na binigay sa atin, na ang kanyang biyaya ay sapat na para sa atin. Si Pablo ay nanalangin na tanggalin ang kanyang sarili na kinakailangan mamatay tayo araw-araw. Ang Panginoon ay tumugon sa kanyang panalangin at talagang kanyang inalis ang mga kapighatian sa kanyang sarili at binigyan siya ng kalakasan, binigyan siya ng biyaya para mapanagumpayan ang mga pagsubok sa buhay. Dahil nga kapag tayo humihingi sa Panginoon, hindi niya tayo ipagkakait sa mga pagpapala at biyaya na ipagkakaloob nga niya sa atin. Kinakailangan lang nating panghawakan ang kanyang mga pangako, pagsisihan ang ating lahat ng mga kasalanan at handang-handa siyang bigyan tayo ng pagkakataon upang lumapit sa Kanya. Paul rejoiced at this answer to his prayer, declaring, "Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me." Ito yung panalangin ni Pablo, mga kapatid, na mas ginagalak pa niya, mas niluluwalhati pa ni Paul ang kanyang kahinaan, ang kanyang kabiguan sa buhay, dahil dito mas tumatalab ang kapangyarihan ni Kristo sa atin ding mga buhay, mga kapatid. Kailangan tayong magalak kung anuman ang mga kapighatian at pagsubok na dumadaan sa ating buhay. Ang Panginoon po ang nakakaalam at siya ang nakakabasa sa ating mga puso't isipan at nakakaalam sa lahat ng ating mga pinagdadaanan at anuman ang ating mga kahinaan. Kung ating iuugday ang ating buhay sa ating Panginoon, dito mas magiging epektibo ang kanyang kapangyarihan, mga kapatid. Kasi ito yung pangako niya sa atin. Ang kanyang biyaya ay sapat na para mapanagumpayan ang lahat ng bagay na mahirap para sa atin. When the sick pray for the recovery of health, the Lord does not always answer their prayer in just the way they desire.
But even though they may not be immediately healed, He will give them that which is of far more value, grace to bear their sickness. So, kapag ang isang may sakit, nanalangin sa Panginoon, hindi agad-agad tayo didinggin ng Panginoon sa ano yung mga hinahangad natin para gumaling ang isang may karamdaman. Hintayin natin at sumunod lamang po tayo kung ano yung nakasulat, kung ano ang kanyang advice sa atin, sa ating mga kalusugan. At proceed na po yung kagalingan. Kasi is a lifetime, is a process po yung kagalingan sa ating mga physical na karamdaman. Gayon din sa ating spiritual na karamdaman, na kahit tayo naninirahan dito sa mundo na punong-puno ng kasalanan, bibigyan niya tayo ng kagalingan at katibayan kung papaano tayong lumakad na kasama ang Panginoon. Mas patitibayin po ang ating mga pananampalataya at ating mapapanagumpayan ang ating mga paghihirap. Make your request known to your Maker. Never is one repulsed who comes to Him with a contrite heart. Not one sincere prayer is lost. Amid the anthems of the celestial choir, God hears the cries of the weakest human being. So, napakaganda po. Kung ano man ang ating mga pinagdadaanan, pagsumbong natin sa Panginoon, ipaalam natin sa ating Panginoong Hesus ang ating mga nararamdaman, ang ating mga kabiguan sa buhay, ang ating sitwasyon. Kung the more na parang nahihiya tayong lumalapit sa Panginoon, the more na doon mas lumapit tayo, mga kapatid, sa Kanya. Kasi mas didinggin ng Panginoon ang ating mga daing kapag tayo mas magpakumbaba pang mas lumapit sa Kanya. Kapag nare-realize natin ang ating buhay na sobrang makasalanan, gusto nating mabago, ngunit hindi natin ito kaya sa ating mga sarili. Kaya mas lumapit po tayo dahil ang biyaya ni Kristo ay sapat na nga para atin itong makamit. At araw-araw, kinakailangan na iugnay natin ang ating buhay at ipagkaloob natin ang ating munting talento. At ano man ang ating mga naangkin dito sa mundo, kinakailangan na atin itong magagamit. Kapag bagbag ang ating mga puso, mahina ang ating spiritual na sitwasyon, mas lumapit po tayo sa ating may likha, sa ating manlalalang. Dahil ang Diyos ay nakakarinig sa mga daing, sa mga panalangin, sa mga mahihina na tao. We pour out our heart's desire in our closets. We breathe a prayer as we walk by the way. And our words reach the throne of the monarch of the universe. So mapapansin din natin na punuin natin ang ating mga puso ng paghahangad ng mga makalangit na bagay. Huminga po tayo sa pamamagitan ng panalangin. Lumakad po tayo sa daan ni Kristo. Magsalita po tayo sa mga bagay na nagbibigay kaluwalhatian sa Kanya. At upang makamit at maabot ang trono ng universo, ang trono ng mga langit, mga kapatid. Upang sa ating paglalakbay dito sa mundo ay hindi ito masasayang dahil ang Panginoon mas nakakaalam nito. Minsan may mga bagay tayo na gustong baguhin personally. Ngunit hindi natin ito mabago sa ating sarili. Tanging ang Panginoon lamang ang makakapagtulong sa atin, makakapanagumpay sa atin. Kung ano man ang ating mga na-reveal na negatibong bagay sa buhay natin, pasalamatan po natin ito dahil mas nakikita natin ang ating mga kahinaan. Mas lumalapit tayo sa Kanya, mas nakikita natin ang ating mga kahinaan, mas doon tayo pinapatatag ng Panginoon at doon din tayo pinapagaling niya. They may be inaudible to any human ear, but they cannot die away into silence, nor can they be lost through the activities of business that are going on. Nothing can drown the soul's desire. So, anuman ang ating mga hinihingi, sa Panginoon po tayo lalapit. Ano man ang mga kabigatan at kapighatian na ating nararamdaman, ang Diyos mismo ang nakakaalam. Kaya wag po tayong tumahimik na lamang. Kundi isurrender nga natin ang ating buhay, sabihin natin ang ating mga hindi kayang gawin. At sa pamamagitan nito, ating matatalo ang ating mga kahinaan. At sa pamamagitan sa lakas ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng tagumpay nga according sa nababasa. Kinakailangan din na napapansin din natin dito na wag po nating ipaalam ang ating mga kahinaan doon sa mga tao kasi sila din ay may mga kahinaan na dapat din mapanagumpayan. Ang Panginoon lamang ang ating lapitan. At walang ibang makakatulong sa atin at hindi makakatulong yung mga hangarin natin. Hindi makakatulong yung ating mga problema. Hindi makakatulong ang mga tao sa atin, sa ating mga sitwasyon, kundi ang Panginoon lamang. Dahil ang Panginoon mas nakakaalam sa ating mga ginagawa araw-araw.
kung ano man ang mga negosyo natin sa buhay, is ipasa Diyos natin. Ibigay natin sa Panginoon, ialay natin sa kanyang gawain. It rises above the din of the street, above the confusion of the multitude to the heavenly courts. It is God to whom we are speaking, and our prayer is heard. You who feel the most unworthy, fear not to commit your case to God. So, atin pong itaas ang ating mga sarili sa Panginoon. At huwag po tayong malito sa kanyang ipinagkaloob sa atin. Dahil tayo ay didinggin sa mga makalangit na korte. At ang Diyos ay nagsasalita sa atin at naririnig niya tayo sa ating mga panalangin. At mas nafe-feel natin na tayo ay hindi karapat-dapat. Mas doon tayo lalapit sa Kanya. Huwag po tayong matakot na sabihin sa Panginoon ang ating mga kaso sa buhay. There is a mighty power in prayer. Our great adversary is constantly seeking to keep the troubled soul away from God. An appeal to heaven by the humblest saint is more to be dreaded by Satan than the decrees of cabinets or the mandates of kings. So, malaking may tutulong ang kapangyarihan ng panalangin, lalo na kapag tayo nangangailangan. At wag po nating iwalang bahala ang pagtulong. At wag po tayong mga walang bahala sa panalangin. At wag nating kalimutan na manalangin. Dahil ang ating kaaway, ang ating mga kaaway sa ating paligid ay talagang naghahanap para tayo ay mawala sa Diyos. Ngunit ang langit ay nagpakumbaba na ilapit tayo sa Kanya. At ang mga banal ay talagang kukulitin ng kaaway, guguluhin ng kaaway. Ngunit hindi niya tayo maguguluhan o hindi niya tayo mapapakilaman kung ating isinurrender buong buo ang ating puso sa ating Panginoon. So, magtulungan po tayo sa gawaing ito. Nagtulungan po tayong makapanagumpay sa bawat nating mga kahinaan. Kaya sa pag-aaral natin sa umagang ito, very clear po na kung ano man ang ating mga hinihingi sa Panginoon, kinakailangan na according sa kanyang kalooban. Ano man ang ating mga hinahangad sa buhay, ang ating mga pangarap sa buhay, ating isurrender. Dahil ang kalooban ng Panginoon ang ating susundin, ang mas mananaig sa ating buhay bilang Kristiyano. Kung ano man ang hinahangad nating negosyo sa buhay, mga gawain, o ano man ang mga sinasalita natin, ang ating mga iniisip, tanungin natin ang ating sarili, kalooban ba ito ng Diyos, ang ginagawa ko? Nalulugod ba siya sa bawat salita na bumubulala sa bibig ko? So, kinakailangan na nakaugnay tayo sa ating Panginoon. Dahil wala tayong magagawa kung wala siya, mga kapatid. Dahil tayo may hina. At the more tayong nahihina, the more natin nakikita ang ating Panginoon. Siya ang ating kalakasan at hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo bibiguin sa ating laban na ito. Dahil siya mismo ang lumalaban para sa atin. Kaya muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang umaga. God bless po sa ating lahat.